Hello mga ka-antrep, welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Magandang gabi po at medyo masama po ang panahon natin ngayon. Mag-ingat po tayo mga ka-antrep sa mga bumabiyahe at kailangan lumabas ng bahay dahil madulas po ang daan. Dahan-dahan lang po sa pagpapatakbo para iwas po tayo sa aksidente. So ayun mga ka-antrep, may napanood akong video. Ito napanood kong video na ito sa Facebook, dumaan sa FYP ko. So kung mapapansin po ninyo, may kulay yung pinaka brake plate na ng brake shoe na yan na nabili nila. Ay siya nga pala, bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe dito sa ating channel, ay pakiclick lang po ang subscribe button at yung notification bell para ma-notify ka tuwing may mga ina-upload po tayong mga bagong videos. It's kung pwedeng about sa pagsisimula ng motor parts business and accessories at mga tips at sa mga ganitong klaseng mga videos na mai-share ko sa inyo. At meron din po tayong Facebook page na Rasmoto. Tuloy-tuloy po yun. RASMOTO. Ayan, ipa-flash ko po at paki-follow nyo na rin po. Yan na rin po yung page natin sa TikTok, Rasmoto. So mabalik tayo dito mga ka-antrep. Kung mapapansin niyo mga ka-antrep, yung kanyang pinaka brake plate po ay pininturahan. Usually po kasi ang mga brake plate po ng mga brake shoes kahit na anong brand, bihirang-bihira or wala pa po akong nakikita, or kung meron man, siguro isang beses lang yung red, na may pintura ang kanyang pinaka brake plate. So alloy or asbestos po yan. So usually gray lang po yan siya. Pero itong nabili nila ni sir ay may kulay. And then, tingnan nyo naman kapag pagtanggal nung kanyang pinaka brake shoe lining ay diretsohan na siya, hindi na dumikit sa pinaka plate niya, sa pinaka brake plate. Natanggal na yung dikit niya at ito automatic na masasabi natin na expired na dahil wala na yung bisa nung kanyang pagkakadikit ng brake lining doon sa brake plate. Usually mga ka-antrep, nagkakaroon talaga ito ng ng expiration kapag matagal na po talaga ang brake shoe na hindi nagamit or na nakatambak lang or na-expired. Let's say for example, hindi na benta lahat, hindi na paubos lahat, hindi na distribute. Nangyari yan dito sa akin sa shop at nagawan ko po yun ng video na siguro mga 100 plus or more or less nasa 100 plus na brake shoe ng pang HD3 yung na-expire dito. Bakit? Tinambak doon sa taas sa bodega. Hindi ko alam na may mga stocks pa pala kami doon na matagal na. Syempre yung palaging order, yung nandito na supposedly first in first out, ay hindi yun nangyari dahil doon nilagay sa likod sa labas na bodega, hindi dito sa loob ng vicinity ng store. So napag-alaman lang yun nung nagpagawa na kami ng extension ng bahay na meron pala doon na mga nakatambak at yun ay galing pa sa aming rota, mga natira na supposedly pagkatapos nitong shop ay i-display dito, pero hindi nga nangyari dahil doon na hindi na nailipat dito ng mga tao para ma-display namin. So yun po yung nag-expired. Nagsisimula po yan, makikita nyo doon yung brake plate nyan ay unti-unti may crack po, may distance or may space po na maliit dito si brake plate to brake lining niya. So simula na po yan, kumbaga nagkaroon na ng air or nagkaroon na ng oxygen yung pagitan ng brake plate at ng brake lining, kaya siya nagaganon, lumulutong na yung pandikit niya doon sa loob, kaya parang na-crack, pero patanggal po siya, pahiwalay siya doon yung brake lining, pahiwalay sa brake plate. Kuha po ako ng sample. So ayan, ito yung sample natin. Usually po yung mga may kulay is yung dito lang yung kanyang brake lining, hindi itong kanyang plate. So pero yon ay may kulay at halatang parang pininturahan lang, makapal pa nga ang pagkakapintura, di ba? So magsisimula yan dito, pagkaroon dito ng crack, magkaka-crack yan siya at ayan na, matutuklap siya. So ano po yun siya, expired. Nangyari yan dito. So yung mga yun ay hindi ko na napapalitan sa supplier kasi nga matagal na rin at nilagay na lang namin sa kalakal para maibenta yung kalakal. At yun ang disadvantage or yun yung risk talaga ng bumibili online kapag dating sa mga ganitong klaseng piyesa, kasi nga hindi mo ma-check yung item mismo, hindi kagaya pag nasa physical store ka na syempre pag bumili ka yan ipapakita, titingnan mo rin yung quality. Kasi kung sa physical store yun, syempre 'di ba, malalaman mo, makikita mo kagad kasi pagpakita sa'yo, kita mo yun, nawakan nga lang, di ba? Kasi ganun talaga yung mga expired. Talagang ito, bibitaw na yan siya. So, matik talaga, makonclude natin na yun ay ni-recycled lang talaga na brake shoe.
Kaya palagi kong sinasuggest na doon kayo, kung kayo ay order sa mga online shops, ay doon kayo umorder sa may mga physical stores, hindi yung mga nakikigrab lang ng mga shop online, nakikigrab lang, hindi nila alam ang description, at yun na nga, yung mga na-recycled na yun. So, sayang ang pera, di ba? Gumastos ka na, naghintay ka pa, maliban sa mali talaga, hindi mo mapapakinabangan, hindi mo magagamit dahil sira siya. So, kapag mga pyesa, mas maganda na doon na kayo bumili sa inyong mga lugar na may physical store. Makikita mo yung quality, kahit na anong item naman kapag nasa physical store ka, titingnan mo mismo yung quality ng item, di ba? Syempre, kapag online kasi, pipicturan yun, maganda talaga. Pag open mo, pag hawak mo, ayun, sira pala siya, expired na. So, ganun yung mga ka-antrip, ganun yung mga tendency sa online. At medyo mahirap siya makita kapag sa picture lang, kasi makita mo naman, parang ang ganda-ganda nga ng quality, pati nga yung plate pininturahan na, usually naman, bihirang-bihira ako makakita ng brake shoe, na itong plate ay may pintura, tapos yung pagkakapintura, ang kapal pa, parang ang parang yung pintura na klase yung nilubog, mga klase ng paint na mga nasa lata, hindi siya spray paint yung ginamit, kasi yung normal na kulay is ganito siya, parang silver, pero yun hihiwalayan dito, so walang silbi yun, pinagtiyagaan pa talagang pinturahan yung mga ganito, diba? So meron kasi mga brake shoe na mayroon tinatawag natin na may kanal ganito, at mayroon namang wala. Iba-iba ang paniniwala dyan ng mga tao at mga gumagamit, consumer at ng mga mekaniko. Yung may mga mekaniko na gusto nilang ikabit, sinasuggest nila sa mga customers yung may mga ganito, para daw yung tubig ay may daanan at hindi mag-stuck, at matagal daw mapudpod at masira, kasi nga lumulusot lang daw ang tubig. Meron naman ang mga sinasuggest nila yung plain lang, kasi daw ito ay madaling mapudpod. Alam niyo mga ka-antrip, sa mundong ganito, kahit sa paggamit ng oil, sa brand ng mga gulong, sa iba't ibang klaseng items, kapag nasa pyesa ka, maraming say ang lahat. Depende kasi yun sa na-experience natin. Halimbawa kanina, yung customer, yung kanyang gulong na E770 na sapphire, yung may bukol-bukol na spike, sabi niya madali daw mapudpod, hindi daw pantay yung yung pagkakapudpod ng kanyang gulong. Tinanong ko kung saan ba siya usually ang kanyang pinagagamitan, yung location ng kanyang daan, sa semento daw, dito lang daw. Sabi ko ay palitan natin yan nung dual type na pang design sa semento, para hindi ganyan yung kain ng kanyang gulong. So may iba-ibang paniniwala. Yung iba naman sasabi okay lang yan, kasi nasa pagdadrive daw, sa pagliko daw, sa paggamit ng preno, may mga ganun. So ang hirap magbigay dito ng suggestion at ng opinion. So kanya-kanya tayo ditong opinion. So kung may maibahagi tayong opinion, suggestion, okay. Kung hindi, meron din namang ibang paniniwala yung mga tao or yung mga gamit. Usually ang may say doon is yung mga nakaka-experience, at iba-iba ang experience natin pagdating sa mga ganitong mga bagay-bagay. So yun lang mga ka-antrip, mahirap mahulaan kung sa picture lang, at mahirap makita yung quality ng brake shoe na bibilihin mo na expired na pala. Sana may natutunan tayo dito sa video na ito. Ayun ang pagbili sa may physical store ng inyong mga pyesa, para makita nyo yung quality ng item na binibili nyo, at hindi masayang ang oras nyo kakahintay, at hindi masayang ang pera nyo. Thank you. See you in my next video.